Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, the Creator of heaven and earth. He created us in His image and likeness, and He first loved us. Our Father is full of love. He will never leave us nor forsake us, even if we are already old and gray, provided that we are faithful to Him, provided that we have Jesus Christ in our hearts and the Holy Spirit. Our Father knows who are His. We are His inheritance. We are the apple of His eye. And He created this world for His children. And He sent to us our only Savior, the only mediator to the Almighty Father, Jesus Christ, Yeshua, the Lamb of God, the bread of life, the man clothed in linen with an inkhorn, the prophet, the coming King, the King of Kings and the Lord of Lords, the sacrificial lamb, the bread of life. He is like our Father. And He wants us to reign with Him in His kingdom that will never end. He wants His friends. We are the friends of Jesus Christ, and we are also His brethren. Anyone who believes in the Almighty Father, who loves the Almighty Father, is considered brothers and sisters and mothers of Jesus. That's what He said. For the meantime, we are in this world to be perfected, to be refined as silver is refined, tested as gold is tested. And Jesus Christ sent to us our Comforter, the Holy Spirit, who is showering us with blessings and fruits every day. People will know that we are followers of Jesus Christ and the Almighty Father if we have love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Jesus is the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Jesus Christ. No other name but Jesus Christ. The Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. And so Jesus has been given by our Father the authority and dominion in heaven, on earth, and under the earth. Our Jesus is powerful because He is victorious. He gave His life for the forgiveness of our iniquities. He never sinned. And now He's seated at the right hand of the Almighty God. And at the last days, we will be rewarded. And our reward is our treasure, our Father, to experience and to live in abundance of love, joy, peace, abundance in everything. That's why our Father, He is our inheritance. We must be grateful to our Father, to Jesus Christ, and the Holy Spirit. We are the temple of the Holy Spirit. Jesus Christ lives in our hearts, the Holy Spirit lives in our hearts, and our Father. For now we cannot see our Father, but time will come and we'll see Him face to face. If we are faithful to Him, faithful to His laws and commandments. Ano yung first law? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your being. That's the first commandment. And if we love our God, our Creator, then we will also love our brethren. And we will
stop doing wickedness and hurting our neighbors. So last time we read Psalm chapter 78, the goodness of Almighty Father to the rebellious people. Time and again, we sinned against our Father. We are disobedient. And the Almighty Father, He's hiding His face from us. Because our Father is hurting. Pag nagkakasala tayo, na-hurt si Almighty Father. Hindi natin siya pinipili. Napakasimple ng commands ni Almighty Father, that's to have faith in Him. Pero hindi natin siya pinipili. Kaya na-hurt si Almighty Father, nagtatago siya. Pero we must pray without ceasing. Humingi tayo ng kapatawaran sa tatay natin. Dahil sa kanya natin makukuha ang peace and joy for all eternity. At meron siyang promise kay Abraham, Isaac, and Jacob, and also kay David. Kaya tayo, yung mga next generation, tuturuan natin about the goodness of our Father. In return, those people na ipinanganak or ipanganganak, they will also share to the people, to the next generation, the goodness of our Creator. Kaya alam natin na ang tatay natin is faithful is because some faithful people of God shared to us His holiness, His wonderful works. Masaya si Almighty Father sa mga taong nag-share ng salita ng Diyos. It means those people are denying themselves and they prioritize the words of our Father and of Jesus Christ. Not just by lip service, but by works as well. Inutos ni Almighty Father, which He commanded our fathers that they should make them known to their children, and the next generation to come might know them. The children who will be born, that they may arise and declare them to their children. Kaya nga, di ba meron sa congregation yung children's ministry? So sa children's ministry, ang tuturo ay tungkol sa kabutihan ni Almighty Father. And then yung mga bata na yon, lumalaki yon na the love of the Lord is instilled in their hearts and mind. Nakasali rin ako sa children's ministry. Nakasali rin ako sa children's ministry. Pero nung nag 10 years old, parang alangan na ako, parang matanda na yata ako, 10 years old, feeling ko matanda na ako. Nagbabasa na ako ng Bible, 10 chapters a day, 10 years old ako, pero hindi ko naiintindihan. Pero kailangan basahin ko, kaya nagbabasa ako on my own. Walang nagsasabi na magbasa ka, kaya babasahin mo yan. Hindi. Decision ko lang. Pero kahit hindi ko naiintindihan, binabasa ko. Kasi naiisip ko si Almighty Father. Ngayon, yung mga tao na disobedient, like the children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. Hindi sila nagpatuloy sa pagsaserve kay Almighty Father because they're stubborn. Kaya nga makikita na sa Book of Revelation, wala ang tribe of Ephraim. Tinanggal ni Almighty Father. Even though
the tribe of Ephraim were chosen first before Manasseh. Si Ephraim kasi second son of Joseph. Si Manasseh was the first born. Ang ginawa, si Jacob, he blessed Ephraim first before Manasseh. Ang ginawa ni Joseph, pinagpalit niya, tatay or father, magkabaliktad. Ang panganay si Manasseh. Pero, sabi ni Jacob, alam ko. Pero bless niya si Ephraim. So si Almighty Father, He blessed Ephraim. Kaya nga, di ba, those who are first will be the last, and those last will be first. Ito ang example, the children of Ephraim, because they are stubborn. Makikita to sa Judges chapter 12 verse 4, yung ugali nila, no? And Hosea chapter 7 verse 1. Ituloy niyo yung basa ron. Hosea chapter 12. At saka dito sa Isaiah chapter 7 verse 1 to 9. And then David was remembering the time when the Israelites were in the wilderness. The Almighty Father was faithful to them. Pag gutom sila, pinapakain. Pag uhaw, binibigyan ng water. Miracle ni Almighty Father yon. And up to now, the Almighty Father does wonders. Nagmimilagro si Almighty Father. Nagmimilagro din si Jesus Christ, because Jesus Christ is also God like our Father. Jesus Christ forgives sins like your Almighty Father. Matitigas ang ulo ng mga Israelites. Naghihingi sila ng kapatawaran, and then, ayan na naman, magkakasala naman. Parang tayo lang. No? Humingi tayo ng kapatawaran kay Almighty Father, and then after some time, magkakasala na naman tayo. Naninira na naman tayo ng kapwa-tao natin. Ihihingi natin tawad kay Almighty Father yon. And expected ni Almighty Father yon na magkakasala tayo. Ang importante lang is we must humble ourselves before our Father. Acknowledge that we are sinners. All of us. Walang tao ang hindi nagkasala except Jesus Christ. He is the Son of Man and Son of God. Hindi lang siya man, He is also God. Bakit siya man? Kasi meron siyang flesh and bones and blood. Pero He is the Son of God. Bakit siya Son of God? Fertilized egg na si Jesus when He was placed in the womb of Mary. No? Kaya walang nangyaring sperm cell and egg cell na combine, dahil it's the will of the Almighty Father. Ang Holy Spirit mismo naglagay sa womb ni Mary ng fertilized egg. Kaya si Jesus, associated siya kay David dahil si Joseph na kanyang adopted father, associated kay David. Promise ni Almighty Father yun, na sa lineage ni David manggagaling ang Messiah. So adopted si Jesus. Hindi siya kadugo ni Joseph, no? At si Mary ay incubator or surrogate mother. And after some time, napabayaan na nila si Jesus. Ang kinakain na ni Jesus ay curds and whey and honey. Yun ang kinakain ni Jesus. Pag sinasabing curds, yung gatas na papanis na. Kasi yun ang madami nung time na yon, dahil marami silang mga animals. Yun ang madami, milk at saka honey na galing sa wilderness. Libre lang yung honey. Ngayon, binibenta na lahat, di ba? Even the salt, binibenta na ngayon. Di ba nakwento ko sa inyo, yung mga tao na gusto nila lagi pera, mga tao ngayon, like yung malunggay pandesal.
para mataas nilang bilhin, magataas ibenta, lalagay nila pa ng malunggay. Pero pwede namang hindi lagyan ng malunggay. Nilagyan lang nila ng added benefits, kunyari. Pero pwede namang hindi lagyan ng malunggay. No? Gusto lang nilang tumaas ang presyo. Ano pa? Yung asin, nananahimik yung asin. Nilagyan nyo ng iodine. Sinasabi niya para hindi magka-goiter ang mga tao sa iodine, kaya nilalagyan nyo, no? Yung asin, nananahimik yung asin. Tinaas nyo ang presyo, marketing strategy nyo, nilagyan nyo ng iodine. O yan, may iodine na yan, itaas natin ang presyo. Ganon, ka-selfish ang tao. And yung water, dati libre lang ang water, ngayon binibili na natin. Yung nasa gripo, iinumin pwede. Ngayon, bini-withhold na nila yung paglilinis ng water. It's because merong nag-lobby na kailangan maglagas tayo ng water na nabibili para mahal. Yun ang kaswapangan ng tao. Para makainom, bibili pa. Hindi na pwede pa yung sa gripo. Swapang ang tao. At example sa bangko, no? Madaming example. Sa bangko, kunyari may pera ka. Ang gagawin ng tao ngayon, mga empleyado ng bangko, aalukin ka ng benefits, ang added features. Ano ba yung kanilang inaalok? UITF. Inaalok nila yon kasi nakikita nila may pera to, pwede itong swapang. Gusto nila sila nang kumita. Okay? O gaya ng sa yung funeral. Wala akong nakikitang tao sa kalye, kahit mahirap, na nakakalat sa kalye, na mumulok, nabubulok. Wala na akong nakikitang tao na bubulok sa kalye. Inililibing yan. Ha? Pero anong ginagawa ng tao? Ginagawa ang pinagkakakitaan. Kaya nga, ang mundo natin ngayon, greedy, selfish. Magtataka pa ba tayo kung bakit pinaparusahan tayo ni Almighty Father? Damay-damay tayo. But, paano tayo hindi madadamay, followers of Jesus and the Almighty Father? Parable of the wheat and tares. Inihiwalay kung madamay man tayo, no, sa mga tragedy or calamities. Inihiwalay ni Almighty Father yung wheat sa tares. Yung wheat sa dinadala sa barn, sa bahay ni Almighty Father. Yung tares, yung mga straw, yung mga hay, sinusunog, eternal damnation. Okay? So dito, yung mga Israelites, pag gutom sila, bibigyan sila ni Almighty Father kahit na trip lang nila, cravings lang. Ibig sabihin, hindi sila gutom, nag-crave lang sila. So binigyan sila ni Almighty Father ng quail. But then, yung mga quail na yon, migratory birds yon, nakakain sila ng hemlock na may lason. Nalason ang mga Israelites. Pinarusahan ni Almighty Father because they're wicked, hindi masatisfied. And then maghihingi na naman ng kapatawaran ng mga tao dito, di ba? Because the Almighty Father, He is compassionate and very patient. At alam ni Almighty Father na ang buhay natin dito, it's just for a time. Gawa lang tayo sa putik. Nagkaroon tayo ng hininga. We became a living being because of our Father. He breathed into our nostrils. Kaya bawat isa sa atin, nakatatak sa atin si Almighty Father habang humihinga tayo dahil galing lahat ang hininga natin sa tatay natin. Yun nga lang yung mga disobedient people. Naluluko ba ng darkness? Mas pinipili nila ang mga bagay na makakasira sa kanila.
Kinakalimutan natin yung power ni Almighty Father. Ang daming miracles na ginawa ni Almighty Father, kinalimutan ng tao. Dinisregard yung power ni Almighty Father. Unfaithful tayo kay Almighty Father. Hindi tayo worthy. But thank God, our Father sent to us our Savior, Jesus Christ. If you don't believe in Jesus Christ, you will never be saved. He's not just a prophet. He's a teacher, Son of God, Son of Man, our friend, the man clothed in linen with an inkhorn. Yun yung time na ibinigay ni Almighty Father, yung flame from the cherubim to the man clothed in linen with an inkhorn. And that's Jesus Christ. Kaya man, no? Kasi wala namang wings, ha? Kaya ang tingin ng pag makikita natin, I saw a man, no? Kagaya nakita ni Abraham, man ang tingin niya. Kasi wala namang wings ang mga angels. Kamukha natin ang mga angels. Hindi ko lang alam sa iba bakit nga nilagyan ng wings yung mga angels. May ano pang angels na ulo lang, na may pakpak. Ano yun? Ba't ganon? Manananggal ba yun? Ulo lang ang lumilipad. Yan ang gumagano sa likod. Nakamukha ni Cupid. Hindi gano'n ang angel. Tinatawag niyo pang munting cherubim ba yun? Yung cherubim, seraphim, 4 living creatures yun. Ha? So, dito na tayo basahin natin is Psalm chapter 79. O God, the nations have come into your inheritance. Sino yung inheritance? Mga tao. Maraming kalaban. Your holy temple, they have defiled, they have laid Jerusalem in heaps. So, ito ay yung time na natalo sila, no, sa kanilang battle against other nations. Ang inheritance ni Almighty Father, ulitin ko tayo. Wala bang nagtuturo sa inyo ng inheritance ay si Almighty Father? Nakikita naman natin sa Bible na tayo ang inheritance. Si Almighty Father, inheritance din natin siya. Tayo ang treasured possession ng Father natin. At ang Father natin, sa Kanya natin makikita or makukuha yung for all eternity na love, joy, and peace in abundance. There, we will never cry anymore. It's iba ang feeling pagkasama na si Almighty Father. You will forget all your heartaches and pains and sorrows. Your holy temple they have defiled, they have laid Jerusalem in heaps. The dead bodies of your servants, no? Yun ang inheritance si Almighty Father, yung dead bodies. They have given us food for the birds of the heavens, the flesh of your saints, to the beasts of the earth. Pag sinasabing saints, servants yon, they are the inheritance of the Almighty Father. Pag sinasabing saint, may iba kayong saint na naiisip, di ba? Hindi yung saint dito sa mundo. Ang saint na sinasabi dito ay followers of Jesus and the Almighty Father. Walang pinapangalanan na saint, ha? Yung nagpapangalan lang ng saint, yun yung mga pagans. Gustong sambahin lahat na lang ng mga pataong namatay na. Minsan, adik na pinatay, gusto gawing santo. Ba't gano'n? Hindi ko na maintindihan sa tao. The dead bodies of your servants, they have given us food for the birds of the heavens, the flesh of your saints, the beasts of the earth. Their blood they have shed like water all around Jerusalem, and there is no one to bury them. Nakakalat. We have become a reproach to our neighbors, a scorn and a derision to those who are around us. Nakakahiya, pinagtatawanan. Ibig sabihin, how long, O Lord, will you be angry forever? Will your jealousy burn like fire?
So kaya tahimik si Almighty Father dito because He was angry, He was jealous. Bakit jealous si Almighty Father? Nagiging jealous lang si Almighty Father kapag there are people who worship abominations, who worship graven images, who call on other names other than the name of the Almighty Father and Jesus Christ. Kaya nagje-jealous si Almighty Father because those people that have died already, tahimik sila, okay? Sino ang may problema? Yung mga tao na tumatawag sa mga names ng mga dead people. Ilang beses na sinasabi ni Almighty Father, that's sorcery. Hindi niyo maintindihan. Sorcery yung matatawag. Patay na yung tao, tinatawagan mo, gusto mong mabuhay. Yung tao na yun, pag nagsalita yun, sorcery yun. Magiging medium ka. Uncleanness. Kaya nga yung mga tao na nasa sementeryo, na pupunta sa sementeryo, tapos tatawagin nila yung mga taong patay na, hindi kayo natatakot. That's demonic. Kahit na kamag-anak ninyo tatawagin ninyo, hindi pwede. Dahil sa heaven, kung nasa heaven man sila, brothers and sisters ang tawagan na doon. Hindi ka na maaalala. Pag nandun ka na, saka kayo magkikita. Oh, ito si brother ko, brother. Pero habang nandito ka pa sa lupa, tapos nasa heaven sila, if they're already in heaven, hindi sila sasagot sa'yo. Magagalit si Almighty Father. Verse 6, pour out your wrath on the nations that do not know you, and on the kingdoms that do not call on your name. Dahil dapat ang lagi nating tatawagin na pangalan. Pangalan ni Almighty Father. No other name but the name of our holy God. Yun ang tatawagan natin. Hindi yung mga taong namatay na. Ano ba na-contribute nila sa buhay ninyo? Ha? Nakakagawa sila ng tama, it's because of the Almighty Father. We owe everything to our Father, hindi sa mga tao. Hindi, nung nabuhay yun, holy yun. Paano mo nasabing na holy siya nung nabuhay siya? Alam mo ba yung puso niya? Hindi natin alam ang puso ng tao, sasabihin niya holy. Hindi ganon. Si Almighty Father ang determine nun. Nakita nyo lang tumutulong sa mga may sakit, mahihirap, holy na. Bakit niya ina-announce sa mga tao na siya ay tumutulong? Hindi gusto ni Almighty Father yun na nag-a-announce ng tumutulong sa kapwa-tao. That's hypocrisy. Gusto niya ng fame para siya ay para yung mga tao matuwa sa kanya. Hindi kay Almighty Father. Ha? Mga philanthropists, nalagay pa nila kanilang pangalan, gano'n. Hindi masaya si Almighty Father sa gano'n. Verse 7, for they have devoured Jacob, and laid waste his dwelling place. Sinira ang pangalan ng mga followers, sinira ang covenant. Verse 8, oh, do not remember former iniquities against us. Let your tender mercies come speedily to meet us, for we have been brought low. Sabi dito, huwag niyo na po Lord alalahanin ang aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami, nagmamakaawa kami, dahil wala kaming magagawa. Without you, we have been brought very low. Help us, O God of our salvation, for the glory of your name. Tulungan mo kami, Almighty Father, para sa ikatataas ng iyong pangalan. Ikakapuri ng iyong pangalan. And deliver us and provide atonement for our sins, for your name's sake. Patawaran niyo po, Lord, kami sa mga kasalanan namin. Nang sa ganon, ang name mo ay mapapurihan. Almighty God, why should the nations say, where is their God? Let there be known among the nations in our sight the avenging of the blood of your servants, which had been
Shit, may mga tao na nagsasabi, oh, asan ang Diyos niyan? Wala naman Diyos yan. Tingnan mo, oh. Ang daming paghihirap na pinagdadaanan. So, sino mag-a-avenge sa atin? Si Almighty Father. Wala tayong dapat gawin. But be still and know that our Lord God will sustain us. Verse 11, let the groaning of the prisoner come before you according to the greatness of your power. Preserve those who are appointed to die. Preserve mo, Almighty Father, yung mga time nila dito sa mundo. Tapos na, kayo ang mag-sustain sa kanila. And return to our neighbors as sevenfold into their bosom, their reproach with which they have reproached you, O Lord. Yung mga tao na nagagalit sa iyo, yung mga taong binablaspheme ka, Almighty Father. Ipagtanggol mo, Almighty Father, ang sarili mo. Show them your gloriousness. Verse 13, so we, your people and sheep of your pasture, will give you thanks forever. Kami, Almighty Father, kami na mga tao mo, kami na mga tumusunod sa iyo, sheep of your pasture, kami ay magpapasalamat sa iyo for all eternity. We will show forth your praise to all generations. Pupurihin ka namin, Almighty Father, because you are amazing, wonderful, loving God. So dito na tayo, no? Psalm chapter 80. Give ear, O shepherd of Israel, you who lead Joseph like a flock. You who dwell between the cherubim, shine forth. Sino yung shepherd of Israel na nag-lead kay Joseph like a flock? You who dwell between the cherubim, shine forth. Si Almighty Father to. Pag sinasabing between the cherubim, ang inaano nila, yung sa Ark of the Covenant. Kasi may cherubim dun sa dalawa magkabilang gilid, diba? And in between those two cherubim, doon yung holiness ni Almighty Father. Yung Ark of the Covenant ngayon, hindi na makita. No? Kasi ayaw ni Almighty Father na sambahin ng mga tao ang Ark of the Covenant. The Almighty Father wants us to worship Him in spirit and in truth. And anywhere we can pray to our Father, He will hear us as long as our hearts are in line with the hearts of our Father and of Jesus Christ. Before Ephraim, Benjamin, and Manasseh, stir up your strength and come and save us. Before Ephraim, Ephraim means fruitful. Benjamin means son of the right hand or strength. Manasseh means to forget or to erase. So, before Ephraim, Benjamin, and Manasseh, stir up your strength and come and save us. Restore us, O God, cause your face to shine, and we shall be saved. So itong Ephraim, Benjamin, and Manasseh na binanggit dito, ang meaning nito, binanggit na dito, stir up your strength, no? Strength yung Benjamin, no? Son of the right hand, and come and save us. Restore us, O God. Pag-restore us, yung fruitfulness, yung Ephraim. Cause your face to shine and we shall be saved. Yun naman ay Manasseh, for the Almighty Father to forget or erase our sins para tayo ay masave. So pag nagbabanggit ng mga names dito, asahan natin na yung mga names na yon, yung meaning na yon, binabanggit din dito sa Bible yung meaning. Kaya baka nagtataka kayo, baka binanggit si Ephraim, si Benjamin, itanggalin nyo yung isip na yon sa tao. Iisip nyo yung meaning ng names nila. Dahil importante yung meaning ng names. Kaya nga when si Jacob, no, nung nagkaanak siya, nagpapangalan si Leah, si Rachel, pinapangalanan yung mga anak. Kasi may meaning yun, importante yun. Hindi lang basta may meaning, ito ang meaning.
magagamit yung meaning na yon. Gusto ni Almighty Father, maintindihan natin yung names na yun, may meaning yon. Kaya nga sa Book of Revelation, pag pinagsama-sama mo yung mga names na yon, itinuturo si Jesus Christ. Restore us, O God, cause your face to shine, and we shall be saved. O Lord God of hosts, how long will you be angry against the prayer of your people? You have fed them with bread of tears. Nalungkot ang mga tao. And given them tears to drink in great measure. Sobrang iyak ang mga tao. Dahil si Almighty Father, He was angry. You have made us a strife to our neighbors, and our enemies laugh among themselves. Restore us, O God of hosts. So pag nagkakasala tayo, magmamakaawa tayo sa tatay natin. Just like David. Pag nagkakasala si David, nagpapakumbaba siya. Pag nagkakamali siya ng kanyang decision. Restore us, O God of hosts, cause your face to shine, and we shall be saved. You have brought a vine out of Egypt. You have cast out the nations and planted it. Sino yung vine na tinanggal sa Egypt? The Israelites. You have cast out the nations and planted it. Tinanggal mo yung mga unbelievers o yung hindi nagtitiwala sa'yo at itinanim mo yung vine, sabi dito. Sino yung vine? Mga Israelites. Those who struggled with God and man and prevailed. Verse 9, you prepared room for it and caused it to take deep root, and it filled the land. So yung Israel, no, nung time na to, napuno ng tao yung land flowing with milk and honey. The hills were covered with its shadow, and the mighty cedars with its boughs. She sent out her boughs to the sea or Mediterranean Sea. Pag sinasabing she, the nation to. And her branches to the Euphrates River. So, magkalayo. Kung i-check yung mapa, yung Mediterranean Sea, nandito. And then may space na lupa. And then the Euphrates River, magkalayo. Why have you broken down her hedges, so that all who pass by the way, pluck her fruit? Tinanggal ang walls or fences or pang-protection. Bakit? Kaya ngayon ang nangyayari, ng mga taong dumadaan, naninira sila. Those who pass by the way, pluck her fruit. Fruit ng nation. Metaphorically speaking or figuratively speaking. Verse 13, the boar out of the woods uproots it, and the wild beast of the field devours it. Nasisira ang nation. Dahil sino itong symbolize ng boar and wild beast? Sa ngayon, mga principalities and spiritual darkness. Sa ngayon, ha? Return, we beseech you, O God of hosts. So pag napapalayo tayo sa tatay natin, nahihirapan tayo. Pag may mga problema tayo, hindi tayo makalapit sa Kanya. Kasi nga, because of our guilty conscience. Pero para makalapit tayo, magpapakumbaba talaga tayo. Iiyak natin sa tatay natin. Return, we beseech you, O God of hosts. Lord, bumalik ka na sa amin. Look down from heaven and see. So si Almighty Father, He lives in heaven, and this world is only His footstool. And visit this vine. Ang vine ay tayo, mga tao. And the vineyard which your right hand has planted, and the branch that you made strong for yourself, it is burned with fire. It is cut down. They perish at the rebuke of your countenance. Nasisira, pinutol, sinunog sa galit ni Almighty Father. Isang rebuke lang ni Almighty Father, durog tayo. Let your hand be upon the man of your right hand,
upon the Son of Man, whom you made strong for yourself. Then we will not turn back from you. Revive us and we will call upon your name. Palakasin mo kami, Almighty Father, para maging faithful kami sa iyo. At ikaw ang tatawagan namin. Hindi na kami tatawag ng iba pang mga false deities or false gods or graven images. Restore us, O Lord, God of hosts. Cause your face to shine and we shall be saved. Maging maaliwalas, no? Or wag nang magalit si Almighty Father sa atin. Ibig sabihin yung cause your face to shine. Tanggapin mo, Lord God, ang aming paghingi ng tawad sa iyo. So dito na tayo, no? Psalm chapter 81. Sing aloud to God our strength. Make a joyful shout to the God of Israel, the God of followers of God. Palakasin mo kami, Almighty Father. Magse-celebrate kami, Almighty God, sa iyong gloriousness, sa iyong power and strength. Raise a song and strike the timbrel. Timbrel, ito ay tambourine. The pleasant harp with the lute. Lute is also somewhat like a flute. Blow the trumpet at the time of the new moon, at the full moon, or on your solemn feast, on our solemn feast. For this is a statute of Israel. Yun ang law. Yun ang ordinance. A law of the God of Jacob. Diba may ordinance na alalahanin lagi si Almighty Father? Na magkakaroon ng celebration. For this is a statute for Israel, a law of the God of Jacob. This established in Joseph as a testimony. When he went throughout the land of Egypt, when I heard a language I did not understand. So ito ay testimony nung time when Joseph was in Egypt. Nung napunta si Joseph sa Egypt. Nung nakarinig sila ng salita na hindi nila maintindihan kasi nga Egyptian ang language nila. Ay ang language ng mga Israelites, Hebrew or Aramaic, no? Ibang language nila. Kaya nga, when I heard a language, I did not understand. I removed his shoulder from the burden. His hands were freed from the basket. Ito ang nangyari sa mga Israelites. Tinanggal ni Almighty Father yung burden, yung pagiging slave in Egypt. His hands were freed from the basket kasi dati may hawak-hawak sila basket. Nangunguha sila ng mga kung ano ng items dahil utos sa kanila dahil slave sila. Tsaka may buhat-buhat sila, 'di ba? So ito binabanggit yung pagiging slave nila when they were in Egypt. I removed his shoulder from the burden, his hands were freed, pinakawalan na from the basket. Tayo rin, pinakawalan tayo ni Jesus Christ by His precious blood. Hindi niya tayo tinatawag na servants, but friends. He laid down His life for His friends. Verse 7, you called in trouble and I delivered you. I answered you in a secret place of thunder. I tested you at the waters of Meribah, Selah. So ito din sa salita si Almighty Father. Nung tinatawag niyo ako, tinulungan ko kayo. Sinagot ko kayo. At nung meron kayo naka-experience kayo ng trials and tribulations sa water of Meribah, wala kayong tubig nun, andun ako. Tinetest ko kayo. So yung mga times that the Israelites were in the wilderness, wala silang mga pagkain. Those were tests by the Almighty Father. So ngayon tayo, may mga tests din tayo.
Ang dami nating test. Lord, pwede, ilang... Lord, ang daming test. Pwede yung konti lang. Pero paano tayo ma-refine na silver is refined and tested as gold is tested? Kung namimili tayo ng test, napakahirap. Mapagtatagumpayan natin yung test because Jesus is victorious. Yung ating kokopyahan. Si Jesus. May kopyahan tayo. And willing siya for us to copy Him. Na doon tayo dadaan sa path na dinaanan niya because He's the way, the truth, and the life. Willing si Jesus Christ. Yung mga classmate nyo sa high school, hindi pwede kopyahan, di ba? Hindi, dito ako dadaan, kayo, bahala kayo, basta ako para mataas sa grade ko. Si Jesus Christ, hindi siya selfish. He wants us to be with Him. Actually, pwede namang solohin ni Jesus Christ, ha? Pwedeng suluhin ni Jesus Christ yun. Pero hindi niya ginawa yun. Dahil mahal niya si Almighty Father. At mahal din niya tayo. Hear, O my people, and I will admonish you. O Israel, if you listen to me, kung makinig lang kayo sa akin, Israel, kung makinig lang talaga kayo, kaso matitigas ang ulo ninyo eh. Sinong Israel? Tayo yon mga tao, even though we're not Israelites, we're not from Israel, or we're not Israeli, we're not Jews, Israel tayo. Ha? Naintindihan ba natin? Iska? Hindi yung country ang Israel, tayo yon. Sabi ni Jesus Christ, Matthew chapter 23, verse 37 to 39, O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. So sino ang pumapatay ng mga prophets at binabato ang mga tao na pinapadala sa kanya? Tayo yon. Hindi lang ito Jerusalem, tayo yon. Yung mga taong stubborn. Ha? Huwag niyong sabihin, hindi mga Jews lang to, tayo to. One who kills the prophets and stones those who are sent to her. Isa rin tayo sa papako kay Jesus Christ because of our iniquities. Sabi ni Jesus, how often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings. But you were not willing. Gusto ko i-gather kayo. Gusto ko kayong alagaan. Gusto ko kayong mahalin. Pero hindi kayo willing. Matitigas ang ulo ninyo. Paprotektahan ko kayo pero hindi kayo willing. Ang dami nyo gusto gawin sa buhay ninyo. Ako ang nakakaalam. Gusto ko kayong protektahan pero ayaw ninyo. See, your house is left to you desolate. Tingnan mo yung bahay nyo. Sira-sira. Anong bahay ang kinasabi dito? Yung pagkatao natin, sira. Matigas ang ulo natin. For I say to you, you shall see me no more till you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Kasi nga, babalik ulit si Jesus. No? So, balik tayo dito sa Psalm. Ang utos sa atin, hear, O my people, and I will admonish you, O Israel, if you listen to me. If you will just listen to me. Makinig. There shall be no foreign God among you. Nor shall you worship any foreign God. So, baka itanong nyo, ano yung foreign God? Sinong i-worship natin? Mamahalin natin? Magiging faithful tayo? Si Almighty Father tayo. Kay Almighty Father tayo magiging faithful. With all our heart, whole our being, mind, soul, and spirit, si Almighty Father. And si Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. So, sino i-worship natin? Si Almighty Father at si Jesus Christ. Apart from the Almighty Father and Jesus Christ, yung mga taong tinatawag nyo, they are foreign God. Sino yung mga foreign God ninyo? Si Carlo.
Si Carlo, si Catherine, si Thomas. Kahit pa follower si Thomas, kahit pa siya ay apostle, kahit pa apostle si Peter. Hindi dapat sila tawagin dahil sila, they died. And yung body nila nabulok. Sino lang ang hindi nabulok, namatay at hindi nabulok at nabuhay after 3 days? Si Jesus Christ. He is alive. He is God. Kasi buhay siya after 3 days. Ngayon, foreign God, yung mga taong namatay na, yung mga ninuno ninyo namatay na, ba't yung tinatawag? Bakit kayo nag-o-offer ng tinapay, lechon, mga pastries, cakes, sa mga taong namatay na, sa pupunta pa kayo ng impyerno, ay anong tawag doon? Cemetery. Ba't nagpupunta pa kayo doon? Madumi dun sa lugar na yun. Alam niyo ba yun? Madumi yun? Lugar yun? Sometimes bumabaha doon, di ba, sa sementeryo. Tapos yung katas-katas ng mga tao doon, syempre, nakatapa ka. Natatapon sa'yo yung katas or natatapakan mo yung putik, hindi mo alam, putik yun galing sa katas ng tao. O di kadumihan na yon. Di ba ayaw ni Almighty Father ng ganon? Bakit? Kasi nga tayo ay magkakasakit din. Nahahawa tayo. Gusto ni Almighty Father, cleanliness. I-remind ko na naman kayo yung paang kinakaukaw sa water na fountain ba yun? Tapos nag-uunahan yung mga tao, kukuha ng ng water bottle. Pupunuin to ng tubig na may kaukaw ng paa. Hindi ko alam kung kaninong paa yun. Pero sabi nila saint daw yun. Bakit niya pinutol yung paa ng tao? Pinutol yung paa ng tao. Na sinasabi niyong saint. Tapos ikinawakaw sa tubig. Tapos, yan, kinawakaw na. Kitang-kita, kinawakaw na. Tapos ito, itatago na namin ulit to. Next year ulit. Ano to? Parang ipe-preserve ulit. Ano yung pickles? Kadumihan yan. Ano pa yung sinasamba ninyo? Yung tubig na madumi. Pagpapunta ka sa isang congregation, religious organization, may kabibi doon. Shell. Tingin mo, ang dumi yung tubig na to Tapos gaganon ako sa kamay ko doon. Hindi natin alam, baka nagkamot ng kilikili yung yung nagsawsaw ng kamay niya. Hindi, holy naman yan. I-check nyo nga sa microscope yung tubig na nandun. Nag-isip ba kayo? Tinignan ko ayaw yung tignan. Titigan nyo. Titigan nyo. Ang dirty. Hindi gusto ni Almighty Father ang dirtiness. Kung saan nagamit yung kamay na yun, pagpasok doon sa lugar na yun, gaganon. Para kang ano ba yung tawag doon? Isasawsaw mo yung kamay mo, ganon. O di napunta na sa kamay mo. Tapos kukuha ka ngayon ng panyo. Andun yung panyo. Tapos merong merong eskaparate. Parang sa karinderya, gano'n. Totoo naman parang karinderya. Eskaparate na parang karinderya kasi may naka-display doon, tapos pupunasan mo ng gano'n. Malinisin natin tong laptop ko. Tapos makikita mo, wala nang alikabok, pero may bacteria yun, Tapos ipapunas mo ngayon sa'yo. Pinunas mo ganon, tapos pinunas mo sa kanya. May taong humalik doon sa doon sa kahoy o doon sa glass. Humalik na ganon. Tapos ikaw naman pinunas mo, tapos tinanan mo sa sarili mo. Naiintindihan niya ba yung ginagawa niyo? Hindi niya tayo iniisip mo kasi hindi, nakasanayan na namin. O kaya nga nakasanayan na ninyo, kaya kung ano ng sakit na ang dumadapo sa mga tao, Kasanayan nyo na pala yan ayaw yung papigil Gusto nyo yan
Sige, gawin nyo lang. Kaya papigil eh. Hindi, na-bless naman yun. Pag na-bless yun, hindi na magkakasakit yun. Yung mga yun. Malinis yun. Hindi gano'n ang kalinisan kay Almighty Father. Minsan nakahalik ka, no? Tapos may humalik na naman ibang tao. Tapos hahalik ka na naman ibang tao. O din, pasapasahan na kayo. Nagkaroon na kayo ng example, may sakit na herpes sa bibig. Herpes simplex yun. Humalik dun sa kahoy. Hinalikan mo rin. Hinalikan din ng isa. Tapos magtataka ka kayo, bakit may tumutubo dito sa pisngi ko? Ngayon alam mo na kung ba't may tumutubo na butlig-butleg sa kung saang parte ng katawan mo, ha? There shall be no foreign God among you, nor shall you worship any foreign God. Ano ba yung pag-worship? Hindi naman namin wino-worship yun. Nire-respeto lang namin. Nire-respeto nyo yung kahoy, pero si Almighty Father hindi nyo nire-respeto. Anong klase yun? Nire-respeto ninyo yung ginto, pero si Almighty Father hindi nyo nire-respeto. Kasi utos ni Almighty Father, yun eh. Nor shall you worship any foreign God. So si Almighty Father ang hindi nyo nire-respeto. Ang nire-respeto nyo yung kahoy, yung simento, yung bakal, yung ginto. Binibigyan pa rin nyo ng bulaklak. Bakit nyo binibigyan ng bulaklak? Kasi mabaho. Ha? Namamaho. Kaya nilalagyan nyo ng bulaklak. Bakit nyo nilalagyan ng kandila? Kasi madilim. Si Almighty Father, hindi kailangan lagyan ng kandila dahil si Almighty Father, holy siya. Mas malakas pa sa sinag ng araw yung holiness ni Almighty Father. Trillion times holiness. Pati si Jesus Christ. Kaya hindi na kailangang lagyan ng kandila si Jesus Christ or flowers para bumango dahil malinis si Jesus Christ at si Almighty Father. Yung mga nilalagyan nyo ng bulaklak dyan at kandila, madumi. Kaya kailangan lagyan ng bulaklak para bumango. Kaya nilalagyan ng kandila para lumiwanag. Si Almighty Father hindi kailangan nun. Si Jesus Christ hindi kailangan nun. Verse 10, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt. Open your mouth wide and I will fill it. Ano ibig sabihin nito? Tanggapin natin yung blessings ni Almighty Father sa atin at tayo ay may satisfied. Yung mga tao dito sa mundo, kahit may napanood ako, no? Kahit saan siya magpunta, kahit saan bansa siya magpunta, hindi siya satisfied. There's something missing in her heart. Kahit saan siya magpunta, naramdaman niya yon. Naramdaman ko rin. Kahit saan magpunta, ba't parang hindi ako masaya? May gusto akong punta na masaya ako, pero hindi. At bakit ganito? May ganong feeling siya na naiintindihan ko siya. Ang makakapag-satisfied lang sa atin si Almighty Father. Sinadya ni Almighty Father na meron tayong hollow space in our hearts na si Almighty Father lang ang makakapag-puno para makabalik tayo sa Kanya. Dahil pinanganak tayo dito sa mundo, nalimutan natin lahat. Nalimutan natin yung pagbababa na kasi tayo dito, na pagpapanganak na tayo dito sa mundo, yung soul natin mapupunta na sa magkakaroon na ng flesh. Binibigyan tayo ng heads up, ito mangyayari sa inyo, ganyan, huwag yung kalimutan si Almighty Father. Tayo naman ang pinanganak, makakalimutan nyo si Almighty Father, pero mahahanap nyo rin siya, maaalala nyo siya. Alam niyo Almighty Father yun, na makakalimutan natin yung tatay natin pag pinanganak tayo dito sa mundo. Doon tayo galing sa tatay natin. And then, nung pinanganak tayo sa mundo, bata pa, asan na ba ako?
Gumaganon ba kayo? Gumaganon ako. Asan ba ako? Ito ba ang bahay ko? Ito ba yung... Parang naliligaw yata ako. Asan ba ako? And then, darating ang time that the Almighty Father will reveal Himself to us through Jesus Christ. Kaya nung time na naaalala natin yung tatay natin, and at the same time, yung mga trials and tribulations na na-experience natin, yun ang nagpapaalala rin sa atin that our Father, He will never leave us nor forsake us. Dahil nagtatanong na tayo sa isip natin, ano ba tong buhay na to? Bakit ganito tong buhay doon? Bakit na mahirap? Saan ba tayo galing? Marami tayong nagiging tanong sa isip natin, sa heart natin. And si Almighty Father, He's more than willing for us to He's more than willing to remind us of His goodness. Kaya yung mga trials and tribulations, it's either mapapalakas tayo if we are followers of Jesus Christ and the Almighty Father, or yun ang magiging downfall natin. Magpipili lang tayo. Kay Almighty Father ka ba even though you've experienced pain and sufferings, or i-reject mo si Almighty Father because you have experienced pain and sufferings? May choice tayo. Verse 11, but my people would not heed my voice, and Israel would have none of me. Yung mga tao, ayaw pakinggan. Karamihan ng mga tao, ayaw pakinggan si Almighty Father. They will hear a voice behind their ears. Naririnig naman natin ang salita ng Diyos, pero nagkakaroon tayo ng second thoughts. Kay si Almighty Father ba to, or isip ko lang ito? Every good thing comes from our Father. Pero tayo, ang pinipili natin, wickedness. Kaya nga sabi dito ni Almighty Father, my people would not heed my voice, and Israel would have none of me. Nababroken hearted din si Almighty Father pag hindi natin siya pinipili. Nasasaktan si Almighty Father. And if we choose our Father, He's joyous. He's celebrating. Ganun tayo kamahal ng tatay natin, Almighty Father. So I gave them over to their own stubborn heart to walk in their own counsel. Dahil matigas ang ulo, pinabayaan ko sila, sabi ni Almighty Father. It's just, to same to nang, so I say, debased mind. Asa na ba yun? Debased mind. So I gave them up to a debased mind. Romans chapter 1 verse 27. So ba yung debased mind? Romans chapter 1 verse 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting. Okay? Ito is sa Romans chapter 1. And then, same here sa Psalm chapter 81 verse 12. So I gave them over to their own stubborn heart, or to the dictates of their heart, to walk in their own counsels. Pinabayaan ko na sila. Sabi ni Almighty Father, matitigas ang ulo nila. Oh, that my people would listen to me. That Israel would walk in my ways. Kung makikinig lang sana ang mga anak ko sa akin. Kung lalakad lang sila, kung ano ang gusto kong ipagawa sa kanila, kung susundin lang sana nila ako. Kung susundin lang sana natin si Almighty Father, ano mangyayari? I would soon subdue their enemies and turn my hand against their adversaries. Tutulungan ko sila. Kung makikinig lang sana sila sa akin, kung i-obey lang sana nila sa akin, they will be obedient.
I will bless them. Hindi sila mapapahamak. Pero napahamak tayo dahil nga matigas ang ulo natin. Dahil yung adversary natin, tuwang-tuwa kapag napapalayo tayo kay Almighty Father. Sino ang adversary natin? Mga fallen angels, the principalities and spiritual darkness. Natutuwa sila. Dahil nalulungkot si Almighty Father, pag napapalayo tayo sa Kanya, galit ang mga forces of darkness kay Almighty Father. Kasi hindi sila mapatawad dahil tayo ang kapalit sa heaven ng mga fallen angels. 1/3. Yung mga tao hindi na naiintindihan. Yung mga tao akala lang nila baliwala. Kasi their eyes and hearts are not open to the words of our Father and of Jesus Christ. They've been told a lie by the devil. Verse 15, the haters of the Lord would pretend submission to Him. Ito, may nagpepeke, hypocrites. Yung galit kay Almighty Father, nagpe-pretend, naglalagay ng maskara. Kunyari, sumusunod sila kay Almighty Father. Kunyarian sila. Maraming taong gano'n, nagkukunya-kunyarian. Kunyari, susundin natin sa Almighty Father. Kunyari, para kay Almighty Father to. Pero ang totoo, para sa kanilang sariling agenda. But their faith would endure forever. Anong faith nila? Or ang kanilang faith, F-A-T-E, or ang long time? Ang mangyayari sa kanila, they will be thrown to eternal damnation forever. They will stay in Hades forever. Kasi they're just pretending to worship the Almighty God. They're just pretending to submitting to the Almighty Father, pretending to be Christians. Pero hindi naman. Paano ba yung mga tao nagpepeke na Christian sila? Wala silang love. Kaya nga, di ba, by their fruits you will know them. Mahal ba nila ang kanilang kapwa-tao? Dumadalaw ba sila pag may mga sakit ang mga tao? Ano ba, may joy ba sila sa kanilang puso to help people? Meron ba silang peace sa heart nila? At gusto nila ng peace, ayaw nila makipag-away sa mga tao? Forbearance, patient ba sila? Napagtimpi ba sila? Kind ba sila? Gentle ba sila makipag-deal sa mga tao? Good ba sila? Or gusto nila lagi ng may kapalit? Pag laging may kapalit, hindi yun good. Ha? Kasi humingi ng kapalit eh. Faithful ba sila? Sumusunod ba sila lahat sa mga pinag-utos ni Almighty Father? Or pag may mga tao lang saka sila faithful? May mga pastor na ganon or religious leader, ministers na ganon, mga deacons, elders na ganon. Meron ba silang self-control? Ang daming mga pastors, no? Walang self-control. Religious leaders, ministers, deacons, elders. Ginagamit ang congregation for networking. May ganon, na? Uma-attend lang for networking for their businesses dahil doon maraming tao eh. Ay, kailangan maka-attend ako. Meron akong business deal na ipe-present kay brother. Para masabi niyang Christian ako, pagtiwalaan niya ako, attend ako. May ganon.
Meron nga ako nalaman, scammer na ano eh. Scammer siya. Sinasabi niya na servant of God siya, pero scammer. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father. The haters of the Lord would pretend submission to Him. Yes, they are haters of the Lord. Kasi kung hindi sila haters, takot silang gumawa ng masama. Ngayon, kung hindi ka takot gumawa ng masama, galit ka kay Almighty Father, haters of the Lord. But their faith would endure forever. Yung kanilang kasasapitan, it's for all eternity, in eternal damnation. He would have fed them also with the finest wheat. Yung mga haters of the Almighty Father, pwede sana sila na pakainin din ni Almighty Father ng finest wheat. And with honey from the rock, I would have satisfied you. Sabi dito ni Almighty Father. Pero, yung mga tao na yun, pinipeke nila. The haters of the Lord would pretend. Nagpe-pretend lang sila. Kung hindi sana sila nagpe-pretend, papakainin sila ni Almighty Father ng finest wheat and honey from the rock. At masasatisfied, pero maraming tao hindi totoong Christian. Madami akong tao. Kunyari siya Christian, tapos sisiraan niya yung kanyang kaibigan. Magpa-post pa sa internet. Hindi ko maintindihan eh. Hindi, may inggit. Hindi ko maintindihan ba't may inggit. Pag may inggit ka sa kapwa-tao mo, hindi ka Christian, ha? Wala kang love, wala kang joy, wala kang peace, dahil may inggit ka eh. Hindi ka satisfied sa buhay mo, may inggit ka. Hindi ko sinasabi na ako lang ang nakakaalam. Magbabasa tayo ng Bible para malaman natin. May ganun akong nabasa, no, na feeling niya siya lang ang nakakaalam. Hindi. Maraming nakakaalam. Ha? Hindi lang ako. Maraming nakakaalam ng Bible. At malalaman nyo rin ang nasa Bible kung magbabasa. Read on your own. Seek our Father. He's waiting for you. Thank you, and God loves us all so much.